Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, isa po sa mga inirekomenda po mga kabida ng Independent Commission for Infrastructure po, ito hong ICI, na sampahan po ng kaso sa Office of the Ombudsman, dahil ho sa possible involvement po mga kabida dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, nakaalis na po ng bansa, mga kabida. Ang tinutukoy ko po dito, ito hong si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan po, mga kabida. Ito po yung konfirmasyon po na inilabas ng Bureau of Immigration matapos pong nalaman po mga kabida na kabilang po sa listahan po na nakaalis po ng bansa, papuntang Estados Unidos, mga kabida, ito hong si Bunuan. Eto, babasahin ko lang po ito hong article po ng ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, breaking, ex-DPWH Secretary Bunuan umalis na ng bansa. Kumpirmado ng Bureau of Immigration o BI na nakalabas ng bansa ngayong hapon, meaning kahapon po ito, mga kabida, si dating DPWH Secretary Manuel Manny Bunuan patungong Estados Unidos sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, agad na nakipag-ugnayan ang mga immigration officers sa Department of Justice o DOJ matapos matukoy ang pangalan ni Bunuan sa listahan. Dagdag pa ni Sandoval, kinumpirma ng DOJ na wala umanong hold departure order o warrant of arrest laban kay Bunuan dahilan upang payagan siyang makalabas ng bansa. Wala pang pahayag mula kay Bunuan hinggil sa kanyang pag-alis sa gitna ng mga isyu may kinalaman sa mga kontrobersyal na proyekto ng DPWH. Ayon. So ito po, patunay po mga kabida, dahil ho sa kapagalan po ng ginagawang investigasyon po mga kabida, ng ICI, So ito na, nakaalis po ng bansa, mga kabida. Okay? Hindi po ako magtataka na one day, lahat ng mga inirekwenda po mga kabida ng Independent Commission for Infrastructure lumayas na po sa bansa mga kabida, dahil ho sa kabagalan po ng pacing dito sa ginagawang investigasyon. Alam nyo, although meron na pong inirekomenda po mga kabida na mga personalidad para sampahan po ng kaso dyan po sa Office of the Ombudsman, ang bagal pa rin nasa stage pa po ng preliminary investigation yung ginagawa po ngayon ng Office of the Ombudsman. Hindi po natin masisisi po ang Ombudsman ho dito kasi unang-una po ang tagal pong nagsampa po ng complaint, ito pong ICI. Okay? Although sasabihin po ng ICI, hindi po biro ang magsampa po ng complaint, considering ang dami pong gagawin dyan, unang-una case build-up. So sa case build-up po mga kabida, unang-una investigasyon. Pangalawa po, yung mga testigo. Pangatlo po, hindi lang po testigo, pati yung mga paper trail. Kailangan po yan, mga kabida. Tsaka pa po, magkaroon po ng findings na talagang yung mga tao pong isinasangkot po mga kabida ay talagang meron pong posibilidad na sila po ay may partisipasyon po sa isang krimen, Katulad na lang po dito sa issue po ng graft and corruption po sa flood control projects po mga kabida. Ito kong si Bunuan kabilang po sa mga personalidad po na inirekomenda ng ICI po mga kabida na sampahan po ng kaso diyan po sa Office of the Ombudsman. Hindi lang po isa, multiple cases po mga kabida. Kaso lang po ang bagal po ng pacing mga kabida. So yun, nakaalis. Hindi po pwedeng pigilan kasi unang-una po wala hong hold departure order mga kabida. Ang meron lang pong inilabas, ito hong lookout bulletin, Okay?
na hindi po pwedeng pigilan yan. Pwede siyang manmanan, pwede siyang i-monitor, pero hindi po pwedeng pigilan yan, ano, mga kabida, kasi wala hong kaso. Okay? Pwede lang po yung pigilan ang isang personalidad po, mga kabida, kung meron na pong kaso. Kasi po, automatic yan na ang korte po, mga kabida, ay maglabas ng HDO o Hold Departure Order. Yun po yung mabisa po, ano, mga kabida, na paraan para po i-hold ang isang tao na makaalis po ng bansa. Pero sa case po ni Bunuan po, mga kabida, wala eh. Okay? Wala po, ano, mga kabida, wala naman pong abiso po si Bunuan kung ano po yung rason niya kung bakit po siya umalis. Okay? Although karapatan po niya, mga kabida, kasi po unang-una wala pa po siyang kaso, ano? Okay, nasa stage of investigation po. Itong ginagawa po ng ICI at ng Office of the Ombudsman po, mga kabida. So, paano yan? Okay? So, ang challenge dito sa ICI, bilis-bilisan nyo na. Pati sa ombudsman din, ano? Bilis-bilisan nyo na yung ginagawa ko ninyong investigasyon. Kailan po ba kayo magsampa po ng kaso, ano? Sa Sandigan Bayan. Kasi po, ito, papuntang Sandigan Bayan po ito eh. Kasi corruption po ito, ano po, mga kabida, ano? Ito hong possible cases po, ano, na isasampa dito sa mga inirekomenda po, mga kabida, ng Independent Commission for Infrastructure. Okay? Pangalawang beses na po ito, ano, na nalusutan po, mga kabida, ito hong ICI, ano, at saka Office of the Ombudsman. Una, yung mga sinasabi po nilang air assets di umano ni dating Congressman Zaldico, ano, mga kabida, na nailipad na po sa ibang bansa, ano po, mga kabida. Okay? Hindi po nila napigilan yon. Okay? Hindi po sila nakapag-file po, mga kabida, ng forfeiture, ano po. Okay? Tsaka pa po nila naisipan na mag-file ng forfeiture na wala na po, nakaalis na po ng bansa, no? Mga kabida, yung sinasabi hong air assets po, mga kabida, no? Ni Zaldico, ano po, ayon po sa lumabas na balita, ano po, mga kabida. Okay? Pangalawa, ito, si Bunuan, nakaalis po ng bansa, ano? Sino-sino pa kaya po, mga kabida, na mga personalidad na isinangkot po dito sa flood control projects anomaly, ano? Ang pwede hong lumayas po, ano, ng bansa, mga kabida. Ito hong mga isinasangkot ng mga personalidad po, ano, mga kabida, kagaya na lang po ni na Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, ano, pwede hong umalis ng bansa yan na wala hong pwedeng sumita po sa kanila, ano, mga kabida, kasi po wala pa pong kaso eh. Rekomendasyon pa lang po yun, ano, okay? Oh. Eto pa po, meron pong gagawing investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee, ano? Magre-resume po sila sa kanilang investigasyon. Iimbitahan daw nila ito hong si Romualdez at ito pong 17 mga mambabatas po dyan po sa House of Representatives, ano po. Okay? Kaya nga hindi ko maintindihan, ano, kung bakit po dalawa ho ang nag-imbestiga ho dito, ano. Pareho naman po yung kanila hong ending dito na magre-recommenda po, ano, ng filing of cases po, mga kabida, dyan po sa Office of the Ombudsman. Bakit kailangan pa po ng dalawang institusyon po para mag-imbestiga ho dito, ano? Pwede naman sana yung ICI ito pa po yung Senate Blue Ribbon Committee, ano? Na gusto talagang bumida ho sa investigasyon po, mga kabida, ano po? Kahit po sila po yung una hong nag-imbestiga ho dito, pero dahil sa kabagalan, naunahan po, mga kabida, no, ng ICI. Okay? Naunahan po ng pag-rekomenda po, mga kabida, no, ng filing of charges against these people. Alright? So anyway, ito, lesson learned, okay, sa panig po ng ICI at saka ng Office of the Ombudsman, ano, ang lesson learned po dito, bilis-bilisan nyo na yung inyong investigasyon, ano. Huwag hong paabutin sa punto po, mga kabida, na baka naman, tsaka pa kayong mag-file po ng kaso, ubos na po yung mga possible respondents, ano, nakaalis na po ng bansa, ano po, mga kabida.
So, sino pa po ang itatry po ninyo kung wala na po sa Pilipinas, ano? Diba? Kung sila lahat po ubos na, nakaalis na po ng bansa, ano? Mga kabida, sino pa po yung itatry po ninyo sa korte? So sana wag hong umabot dyan po sa puntong yan, mga kabida, ano? Na lahat pong mga isinangkot po dito, ano, sa issue po ng corruption sa flood control projects, lumayas na po, ano, ng bansa, mga kabida. Okay? So sana po, ito hong pag-alis po ni Bunuan, bakasyon lang o di kaya medical reason, ano, hindi po talaga forever na pong umalis po ng bansa, no, mga kabida. Iwan na po yung Pilipinas, baka naman po mahihirapan po silang habulin itong si Bunuan, ano po, mga kabida, kung sakali hong maisampa po itong mga kaso, ano, dyan po sa Sandigan Bayan po, ano, mga kabida. Although, alam naman po natin na ang US po ay meron pong extradition treaty po, ano, mga kabida, okay, sa Pilipinas. Pero yung extradition treaty kasi, tagal-tagal pa yan eh. Pwede naman po yung subject po mga kabida o kahit sino man pong mga Pilipino, ano, na nakaalis po ng bansa, no, na meron pong possible na kaso na kakaharapin po mga kabida, no, pwede ho silang mag cross country, ano, okay, from the US, pwede hong umalis. Kagaya ho ng ginawa po ni dating ako Bicol Representative Zaldico, ano, sa US yun nag-base matapos pong umalis po ng Pilipinas, mga kabida, and from US, pumunta po ng ibang bansa, ano po, no? In fact, meron pong bali-balita that time na pumunta po ng France, and then from France, pumunta po ng Spain, okay? Hanggang hindi na talaga matukoy kung saan po yung location po, mga kabida, ano, ni Zaldico. O, di ba? Baka naman po umabot sa puntong mahihirapan na po ang Pilipinas, mga kabida, na alamin, ano, ang location ng mga isinangkot po, ano, dito ho sa corruption po sa flood control projects po, mga kabida, no? Dahil po sa kabagalan po ng kanilang ginagawang proseso po, ano, una, investigasyon, and then pangalawa po, mga kabida, yung filing of charges po, ano. So ito, sana po natauhan po ito hong mga nag-imbestiga dito ho sa flood control projects po, mga kabida. At ang mensahe po dito, bilis-bilisan nyo na. Okay? Bago po mahuli po ang lahat. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa iChannel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.